Nagsisimula ang pelikulang ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kagubatan ng kawayan kung saan ang dalawang lalaki ay nagsasanay ng martial arts. Ang dalawang lalaki ay sina Sung Joon at Jin Soo, na nagsasanay ng tradisyonal na martial art. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay, kinausap sila ng kanilang tagapayo, si Master Lee. Siya ay nagsasabi sa kanila tungkol sa tatlong sikat na paaralan. Ang isa sa kanila ay matatagpuan sa Taebaek Mountain at nagtuturo ng martial art na nakatutok sa pag-atake ng katawan ng tao. Dahil pinag-aaralan ni Sung Joon at Jin Soo ang martial art na ito sa loob ng 20 taon, sinabi ni Lee na karapat-dapat sila sa titulong Grandmaster. Sa kasamaang palad, ayon sa mga patakaran, maaari lamang magkaroon ng isang Grandmaster bawat paaralan, kaya hiniling ni Lee sa kanyang dalawang estudyante na maghanda para sa isang labanan sa susunod na araw upang matukoy kung sino ang karapat-dapat sa titulo. Nang gabing iyon, habang nagmumuni-muni si Jin Soo sa kanyang silid, biglang dumating si Sung Joon at hiniling na matulog sa parehong silid kasama niya. Bagamat tumanggi si Jin Soo, ngunit hindi siya pinapansin ni Sung Joon, dahil gusto niyang gunitain kung paano sila palaging nagsasanay ng magkasama mula noong bata pa sila hanggang sa kailangan nilang maglaban ng totoo sa susunod na araw. Kinaumagahan, nagising si Sung Joon at laking gulat niya nang makitang umalis na si Jin Soo, nag-iwan ng liham na nagsasabing mas karapat-dapat si Sung Joon sa titulong Grandmaster kaysa sa kanya. Dahil dito, nagpasya si Jin Soo na umalis sa paaralan. Mukhang ikinalungkot ito ni Sung Joon dahil hindi na niya makakasama ang kanyang kaibigan mula pagkabata. Makalipas ang 7 taon, lumipat si Sung Joon sa lungsod at pinakasalan si Bomi. Sa sandaling iyon, nagpapatakbo siya ng negosyo ng acupuncture therapy gamit ang kanyang mga kasanayan sa martial arts. Gayunpaman, madalas na nag-aalok si Sung Joon ng libreng acupuncture therapy sa mga matatanda at nangangailangan, dahilan para madalas siyang pag-alitan ni Bomi dahil marami silang dapat bayaran, kasama na ang pag-iipon para sa pag-aaral ng kanilang anak. Isang araw, pauwi si Bomi mula sa palengke at aksidenteng nakakita ng mahabang pila para makapasok sa isang massage parlor. Nagtataka, tinanong niya ang isang babae na nagngangalang Namo, na nakapila rin. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Namo na siya ay nasa linya dahil ang massage parlor ay sikat sa epektibong pagbaba ng timbang at nag-aalok ng maraming diskwento para sa mga bagong customer. Nang marinig ito, agad na ipino-promote ni Bomi ang negosyo ng acupuncture ng kanyang asawa, binanggit na ang lugar ng kanyang asawa ay nag-aalok ng isang acupuncture diet program na mabilis na makakabawas ng timbang. Pagdating sa bahay, tinanong agad ni Bomi si Sung Joon tungkol sa diet program gamit ang acupuncture. Sa una ay nag-aatubili si Sung Joon na sumagot, ngunit nang magbanta si Bomi na sirain ang kanyang therapy statue, sa wakas ay ipinaliwanag ni Sung Joon na may ilang partikular na acupuncture point na makakatulong na mabawasan ang gutom at makatulong sa pagbaba ng timbang. Natutuwa si Bomi na marinig ang magandang balitang ito at hiniling niya kay Sung Joon na maghanda para sa mga customer. Lumipat sa isang restaurant na pag-aari ng Tapyong Gang, ang leader ng gang na si Jongho ay makikitang nakikipagkita kay Park Dae-ho, na nagtalaga sa kanya ng gawain na takutin ang mga residente ng lungsod na umalis o ibenta ang kanilang mga ari-arian sa mababang presyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ginagawa ito ni Jongho alang-alang sa isang construction project sa lugar na malapit nang magsimula. Pagkatapos ay inutusan niya si Dae-ho na tapusin ang kanyang gawain ng mabilis kung nais ni Dae-ho na muling makasama ang kanyang asawa at anak na babae ng mas maaga. Samantala, si Namo, na interesadong magbawas ng timbang, ay bumisita sa acupuncture clinic ni Sung Joon at nagulat siya nang mag-apply lamang siya ng acupuncture sa isang punto sa kanyang katawan. Nang malaman ito ni Bomi, inalok niya si Namo ng inumin habang ipinapaliwanag na nagsisimula palang suriin ni Sung Joon ang kondisyon ng kanyang katawan bago magpatuloy sa susunod na paggamot sa acupuncture. Nilapitan ni Bomi si Sung Joon at nagprotesta kung bakit napakabilis ng acupuncture massage para sa diet. Ipinaliwanag ni Sung Joon na talagang tinarget niya ang acupuncture point para mabawasan ang gutom at maiwasan ang matagal na pagdudumi. Sa kasamaang palad, si Bomi, na hindi gustong mawalan ng mga customer, ay humiling kay Sung Joon na pahabain ang mga sesyon ng acupuncture upang ang mga customer ay magkaroon ng higit na kumpiyansa sa kanilang mga serbisyo. Noong gabing iyon, tinalo ni Dae-ho ang 12-dosenang mga gwardya na itinalaga ng grupong Sajen upang protektahan ang isang pangunahing proyekto ng lungsod. Matapos madaig ang mga gwardya, inutusan sila ni Dae-ho na lisanin ang lugar sa loob ng 2 linggo dahil ang Tapyong Gang ang kukuha sa proyekto.
Kinabukasan, sa isang paaralan, ang anak ni Sung Jun na si Minho ay binubuli ng ibang estudyante, lalo na si Yun Sung, ang anak ng isang doktor. Sa sandaling iyon, patuloy na binubuli ni Yun Sung si Minho, na sinasabing pekeng doktor lamang ang kanyang ama hanggang sa tuluyang magalit si Minho at binugbog si Yun Sung. Dahil dito, pumunta ang ama ni Yun Sung sa negosyo ni Sung Jun at humihingi ng pananagutan dahil sinaktan ni Minho ang kanyang anak. Minaliit pa ng ama ni Yun Sung ang trabaho ni Sung Jun, na nagudyok sa kanya na mag-apply ng acupuncture pressure point sa doktor. Kasabay nito ang pagdating ni Bomi at humingi ng tawad kay Yun Sung at sa kanyang ama sa ginawa ni Sung Jun at Minho. Lumipat sa isang fast food restaurant, isang television variety show reporter na nagngangalang Lee Hee-won ang nakikipag-usap sa isang producer ng telebisyon sa telepono. Labis na masama ang loob ni Hee-won dahil dati nang nangako ang producer na magpalabas ng isang news segment tungkol sa isang viral noodle dish sa lungsod pero iba na ang gustong e-cover ngayon. Di nagtagal, narinig ni Hee-won ang pag-uusap ni Namo at ng kanyang kaibigan na tinatalakay ang isang acupuncture massage na pumipigil sa gana sa pagkain at tumutulong kay Namo sa kanyang diet program. Narinig ito ni Hee-won at naging interesado sa pagbisita at pag-cover sa lugar ng acupuncture massage. Kinabukasan, nakatanggap si Bomi ng tawag mula sa debt collector na nagbibigay sa kanya ng huling babala na bayaran ang kanyang utang kung ayaw niyang kunin ng mga ito ang kanyang mga gamit. Dahil sa banta, mas lalo pang nabalisa si Bomi, lalo na't walang kaalam-alam si Sung Jun sa utang. Di nagtagal, dumating si Hee-won upang makipagkita kay Bomi. Iniabot sa kanya ang isang business card at humihingi ng pahintulot na i-cover ang kanilang negosyo sa acupuncture massage. Noong gabing iyon, binigay ni Bomi ang business card ni Hee-won kay Sung Jun at ipinaliwanag niya na gustong i-cover ng isang television variety show reporter ang kanilang negosyo sa acupuncture massage. Umaasa si Bomi na ang coverage ay magdadala ng mas maraming customer sa kanilang negosyo. Sa kasamaang palad, tumanggi si Sung Jun na lumabas sa telebisyon, na ikinagalit ni Bomi, at nagbanta siyang iiwan siya at isama si Minho. Dahil walang ibang pagpipilian, at ubiling pumayag si Sung Jun sa kahilingan ng kanyang asawa. Kinabukasan, habang nagsisilbi si Bomi sa mga customer sa acupuncture massage clinic, dalawang pulis ang biglang dumating para inspeksyonin ang negosyo. Ipinaalam nila kina Bomi at Sung Jun na nakatanggap sila ng mga ulat na ang klinik ay isang ilegal na medikal na kasanayan. Nabanggit din ng mga opisyal na expired na ang kanilang business license kaya kailangang asikasuhin nina Sung Jun at Bomi ang renewal. Sa sandaling iyon, hinala ni Bomi na ang ama ni Yun Sung ang nasa likod ng pagbisita ng pulisya dahil hindi siya nasisiyahan sa tagumpay ng klinik. Dahil dito, kitang-kita ang pagkadismaya ni Bomi dahil sa kawalan ng customer para suportahan ang kanyang pamilya. Patuloy din siyang hinahabol ng mga debt collector na nagngangalang Park at Mon, na nagsimulang pumunta sa kanyang bahay dahil hindi pa nababayaran ni Bomi ang kanyang utang. Mabilis na tinawagan ni Bomi si Sung Jun, na nasa labas, at hinihiling na umuwi kaagad. Pagdating ni Sung Jun sa bahay, nagulat siya sa presensya ni na Park at Mon, kaya sa wakas ay ipinaliwanag ni Bomi na sila ay mga debt collector. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nanghiram si Bomi ng pera para buksan ang acupuncture massage clinic. Galit si Sung Jun dahil hindi naging tapat sa kanya si Bomi, ngunit nagpasya siyang tumulong na bayaran ang kanyang utang na 3 milyong won, kasama ang prinsipal, interes, at mga late fee. Bukod pa rito, nagbabala si Mon na kung hindi mabayaran ni na Sung Jun at Bomi ang kanilang utang sa lalong madaling panahon, pupunta ang kanyang mga tauhan sa paaralan ni Minho upang kunin siya. Nang marinig ito, lihim na inatake ni Sung Jun si Namon at Park gamit ang kanyang mga kasanayan sa taekwondo, sa huli ay natalo ang dalawang debt collector. Nang magkamalay sina Park at Mon, mabilis silang umalis at iniulat ang mga pangyayari sa kanilang boss, na pagkatapos ay nagpasya na personal na hawakan ang problema ni Sung Jun sa susunod na linggo kapag muling binuksan ang acupuncture massage clinic. Sa ibang araw, nakipag-ugnayan si Bomi kay Hee-won para humingi ng paumanhin sa pagsasara ng klinik sa loob ng ilang araw at hiniling sa kanya na i-reschedule ang coverage ng klinik. Sa kasamaang palad, hindi na interesado si Hee-won, na binanggit na marami pang iba, mas kawili-wiling mga lugar na pwedeng e-cover. Nang gabing iyon, si Bomi, na nakakaramdam ng pananakit sa kanyang katawan, ay humiling kay Sung Jun na masahiin siya, kaya nilagyan niya ng acupuncture pressure point ang kanyang likod.
Kinabukasan, mas na-refresh si Bomi pero kakaiba rin dahil pakiramdam niya ay lumaki ang kanyang dibdib dahil sa ginawang masahe ni Songjun. Dahil dito, agad na tinanong ni Bomi si Songjun tungkol dito, at ipinaliwanag niya na naglapat lamang siya ng mga acupuncture point sa itaas ng kanyang likod upang mapabuti ang daloy ng dugo, na maaaring magkaroon ng epekto ng pagtaas ng laki ng dibdib. Matapos marinig ang paliwanag ng kanyang asawa, nakakuha si Bomi ng ideya na makipag-ugnayan muli kay Hiwon at sinabi sa kanya na ang kanilang acupuncture massage clinic ay maaaring magpalaki ng dibdib. Nang marinig ito, naging interesado si Hiwon at mabilis na nag-schedule ng isang araw para sa coverage. Kinabukasan, dumating si Hiwon sa acupuncture massage clinic ni Bomi para maglagay ng mga hidden camera sa waiting room. Bukod pa rito, sinusubukan niya mismo ang acupuncture massage at ni-record niya ito gamit ang isang nakatagong camera sa kanyang likod. Nang simulan ni Songjun ang paglalagay ng mga acupuncture point sa likod ni Hiwon, nagulat ang reporter dahil ang teknik ay maaari lamang gawin ng isang taong nakapag-aral nito sa mahabang panahon. Nang gabing iyon, nakipagpulong si Daeho kay Jongho upang paalalahanan ang pinuno ng gang tungkol sa kanyang pangako na palayain ang kanyang pamilya sa sandaling makumplito niya ang mga iniutos ni Jongho. Sa kasamaang palad, tumanggi si Jongho dahil hindi pa natapos ang trabaho ni Daeho at nagbanta pa na pauwiin sa North Korea ang kanyang pamilya. Dahil sa ayaw niyang mapatay ng gobyerno ng North Korea ang kanyang pamilya, napilitan si Daeho na sumunod sa mga kahilingan ni Jongho na tapusin ang trabaho. Pagkatapos ay binibigyan ni Jongho si Daeho ng listahan ng mga taong tumangging pumirma, at inutusan siyang kunin ang kanilang mga pirma o fingerprint upang may patuloy ang proyekto sa muling pagpapaunlad ng lungsod. Makalipas ang ilang araw, bumalik sina Park at Moon para kolektahin ang utang ni Bomi at magdulot ng kaguluhan sa acupuncture clinic. Maya-maya, dumating ang kanilang boss para hilingin na bayaran ni Bomi at Songjun ang kanilang utang, ngunit nabigla si Songjun nang makita na ang boss ng loan shark ay si Jinso. Sa sandaling iyon, ang dalawang martial arts brothers ay nagulat sa muling pagkikita pagkatapos ng 7 taon na pagkakahiwalay. Habang sila ay nag-uusap, inamin ni Songjun na hindi niya inaasahan na magiging loan shark si Jinso at nagtanong kung paano umabot sa halagang 3 milyong won ang utang ni Bomi. Nagulat din si Jinso nang malaman na ang asawa ni Songjun ay isa sa kanyang mga kliyente, kaya tiniyak niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa utang dahil hindi kailanman maaaring humingi ng pera si Jinso sa kanyang martial arts brother. Tinanong ni Jinso kung bakit nakatira sa lungsod si Songjun, na dapat na maging the Grandmaster. Nang marinig ito, ipinaliwanag ni Songjun na pagkatapos umalis ni Jinsu, nagpa siyang bumaba mula sa bundok upang hanapin siya sa kabila ng pagsisikap ng kanilang master na pigilan ang kanyang mga aksyon. Ikinuwento rin ni Songjun na noong una siyang dumating sa lungsod, na-overwhelm siya sa kalawakan nito at parang naliligaw siya hanggang sa makita niya si Bomi na hinaharas ng ilang mga lalaki. Pagkatapos ay iniligtas ni Songjun si Bomi, at kalaunan ay nagmahalan sila at nagpakasal. Pagkatapos ng kanilang kasal, nagpa siya si Songjun na manatili sa lungsod dahil imposible nang makakabalik siya sa Taebaek Mountain kasama si Bomi. Gayunpaman, inilihim ni Songjun ang kanyang tunay na pagkakakilanlan mula kay Bomi at hiniling kay Jinso na ilihim din ito. Sa isa pang pagkakataon, habang si Songjun ay naglilinis sa acupuncture massage clinic, nakilala niya ang isang lalaking nakasuot ng tradisyonal na sombrero na si Master Lee pala. Nagulat si Songjun sa pagbisita ng kanyang master at mabilis siyang dinala sa rooftop kung saan siya nagbigay galang. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya ni Lee na nakatanggap siya ng mensahe mula sa ibang paaralan na ang The Grandmaster ng Changbei School ay tumakas sa North Korea. Hiniling ni Lee kay Songjun na pigilan si The Grandmaster dahil siya lang ang may kakayahang gawin iyon. Noong gabing iyon, sinabi ni Songjun kay Jinso ang tungkol sa pagbisita ni Lee at inamin niya na tinanggihan niya ang kahilingan ni Lee dahil mayroon na siyang asawa at anak. Nang marinig ito, ipinaliwanag ni Jinso ang kanyang sariling dahilan sa pag-alis sa paaralan pagkatapos na malaman na si Songjun lamang ang may kakayahang humarap sa mga Grandmaster mula sa ibang mga paaralan. Sa kabilang banda, ginagawa na ngayon ni Daeho ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng pagpilit sa ilang tao na pumirma ng mga kasunduan upang ibenta ang kanilang mga ari-arian sa mababang presyo sa isang kumpanya ng construction. Kinabukasan, nagalit ang mga may-ari ng tindahan at ari-arian sa isang anunsyo na humihiling sa kanila na ibenta ang kanilang mga ari-arian sa mababang presyo.
Dahil dito, pumayag silang labanan at italaga si Bomi bilang pinuno ng kanilang oposisyon laban sa construction company. Makalipas ang ilang oras, nakita si Bomi na namumuna sa isang protesta ng mga may-ari ng ari-arian upang tanggihan ang muling pagpapaunlad sa kanilang lungsod, lalo na't ang kabayarang inaalok sa kanila ay hindi tumutugma sa aktwal na halaga ng kanilang mga ari-arian. Si Jong-ho, nang malaman ang tungkol sa protesta, ay galit na pinagalitan si Dae-ho dahil sa maling paghawak sa sitwasyon. Pagkatapos ay inutusan niya si Dae-ho na lutesin ang protesta sa pamamagitan ng pag-aalis kay Bomi upang pahinain ang pasya ng ibang mga residente. Hindi nagtagal, sa acupuncture massage clinic, dumating si Jin-soo at ang dalawa sa kanyang mga tauhan na may dalang mga regalo para kina Bomi at Sung-jun bilang paghingi ng tawad sa kanilang naunang pagtrato. Mainit na tinanggap nina Sung-jun at Bomi sina Jin-soo at ang iba pa, at ang 5 sa kanila ay nauwi sa inuman at nagkukwentuhan tungkol sa iba't ibang paksa. Kapag naubusan sila ng inumin, nagboluntaryo si Sung-jun na lumabas at bumili ng higit pa. Pagkaalis ni Sung-jun, biglang sumulpat si Dae-ho at inatake si Bomi. Nang makita ito, sinubukan siyang tulungan ni Jin-soo at ng kanyang mga tauhan, ngunit walang laban si Jin-soo at tuluyan siyang itinapon palabas ng shop. Akmang suntukin na naman siya ni Dae-ho, dumating si Sung-jun at iniligtas ang kanyang martial arts brother. Sa sandaling iyon, ipinaalam ni Jin-soo kay Sung-jun na ang lalaking nasa harap nila ay bihasa sa martial arts, sa tingin niya, mula ito sa Changbei Mountains at nilayon niyang patayin si Bomi dahil sa pagtutol na ibenta ang kanilang mga ari-arian. Nang marinig ang paliwanag ni Jin-soo, sinabi ni Sung-jun kay Dae-ho na dapat ay pumunta siya sa kanya, ang may-ari ng gusali ng acupuncture clinic, kung naghahanap siya ng pahintulot na ibenta ang gusali. Sa kasamaang palad, dahil nagdulot ng gulo si Dae-ho sa kanyang lugar, hindi papayag si Sung-jun. Kasama ni Jin-soo, nagsimulang lumaban si Sung-jun laban kay Dae-ho. Nakalulungkot dahil sa kanyang mahabang panahon ng kawalan ng aktibidad, ang mga kasanayan sa martial arts ni Sung-jun ay nabawasan, na iniwan siyang walang kapangyarihan laban kay Dae-ho. Sa kabutihang palad, dumating si Min-ho at nakiusap kay Dae-ho na huwag saktan ang kanyang ama, na nagudyok kay Dae-ho na umalis sa lugar. Kinabukasan, nagulat si Dae-ho kay Jang-ho na si Sung-jun lang ang hindi pumirma sa kasunduan sa pagbebenta ng ari-arian. Sa kasamaang palad, binanggit din niya na nawala si Sung-jun pagkatapos ng kanilang laban. Nang marinig ito, nagalit si Jong-ho at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin kaagad si Sung-jun. Samantala, nag-aalala si Bomi sa kanyang asawa dahil umalis ito nang hindi nagsasabi sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan ni Jin-soo na aliwin si Bomi sa pamamagitan ng pagtiyak sa kanya na babalik si Sung-jun. Sa kabundukan ng Taebaek, pinuntahan ni Sung-jun si Lee para hilingin sa kanyang master na ituro sa kanya ang mga sikretong pamamaraan ng martial arts. Nabigo kay Sung-jun, hindi pinansin ni Lee ang kanyang estudyante at sinabihan siyang umuwi. Gayunpaman, tumanggi si Sung-jun na sumuko at magdamag niyang hinihintay si Lee. Nang makita ang determinasyon ni Sung-jun kinaumagahan, sa wakas ay tinawag ni Lee si Sung-jun sa kanyang silid. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lee na ang lahat ng martial arts techniques ay naituro na sa kanya, at ngayon ay nasa kay Sung-jun na ang diskarte para tuklasin ang mga nakatagong sikreto sa loob ng mga diskarte na natutunan niya. Isang gabi, nakitang nakikipagpulong si Jong-ho kay Mr. Wang, isang mataas na opisyal ng gobyerno na kumuha sa kanya para pangasiwaan ang paglilipat ng mga residente. Sa sandaling iyon, pinahahalagahan ni Wang ang trabaho ni Jong-ho at nangako siyang mag-aalok sa kanya ng isang magandang posisyon kung magkakaroon siya ng ganap na kontrol sa proyektong muling pagpapaunlad ng lungsod. Pagkatapos nito, pinaalalahanan ni Wang si Jong-ho na kumpletuhin ang gawain ng maingat dahil ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa sapilitang pagbili sa mga ari-arian. Sa pag-alis ni Wang sa restaurant ni Jong-ho, lihim siyang kinukunan ng litrato mula sa malayo, na napagtanto na ang pangunahing proyekto ng gobyerno ay nagkakaroon ng mga problema. Makalipas ang ilang araw, patuloy na nagsasanay si Sung-jun ng martial arts hanggang sa wakas ay naunawaan niya ang esensya ng mga diskarte na natutunan niya. Nakipagkita si Sung-jun kay Lee para humingi ng tawad sa pag-alis niya sa paaralan 7 taon na ang nakararaan. Sa kabutihang palad, pinatawad siya ni Lee at bago niya pinaalis ang kanyang estudyante, ipinakilala niya ang The Grandmaster mula sa Kongnom Mountain School, na si Hee-won pala.
Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang The Grandmaster mula sa Changbei Mountain na kanilang hinahanap ay si Daeho, na tumakas sa North Korea kasama ang kanyang pamilya matapos akusahan ng pagtataksil sa kanyang paaralan. Sa kasamaang palad, pagdating sa South Korea, si Daeho at ang kanyang pamilya ay nahuli ng Tapyonggang, na pinilit siyang tulungan si Jongho sa pagpilit sa mga residente na tumanggi na ibenta ang kanilang ari-arian sa mababang bayad para sa muling pagpapaunlad. Dahil dito, humingi si Hiwon ng tulong kay Songjun para pigilan si Daeho. Hindi nag-aksaya ng oras si Songjun, na opisyal na ngayong Grandmaster ng Taebaek, ay tumungo sa punong tanggapan ng Tapyonggang upang harapin si Daeho. Sa kabila ng paghaharap ng 12 ng mga tauhan ni Jongho, mabilis silang natalo ni Songjun at nakaharap niya si Daeho. Ang dalawang Grandmaster pagkatapos ay naglaban gamit ang kani-kanilang martial arts techniques. Bagamat sa una ay nabigla, si Songjun sa kalaunan ay tumama ng ilang acupuncture point kay Daeho, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang enerhiya. Pagkatapos nito, nagbabala si Songjun na sasabog ang mga daluyan ng dugo ni Daeho kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang lakas para lumaban. Kasabay nito, biglang sumulpat si Jongho at sinaksak si Songjun ng kutsilyo para nakawin ang signature stamp na dala nito. Nang makita ito, bumangon si Daeho at pinatulog niya si Jongho. Sinabi ni Songjun, na nasugatan, kay Daeho na ang kanyang pamilya ay nailigtas na ng Grandmaster mula sa Kongno Mountain. Sa mga huling eksena, ang negosyo ng acupuncture massage ni Songjun ay umunlad, kasama si Jinsu at ang kanyang mga tauhan na tinutulungan si Bomi na pamahalaan ang negosyo. Samantala, si Hiwon ay itinampok sa mga balita matapos ilantad ang katiwalian sa proyektong muling pagpapaunlad ng lungsod, na humantong sa pagtigil nito. Para sa kanyang pagsisikap na matuklasan ang mga krimen ng mga opisyal ng gobyerno at ng Tapyonggang, nakatanggap si Hiwon ng parangal mula sa gobyerno. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.